Pinatahimik si Rizal sa Bagumbayan, pero mula roon, nagising at sabay-sabay na sumigaw ang buong Pilipinas. Noong umaga ng Disyembre 30, 1896, sa Bagumbayan, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Bumagsak si Jose Rizal, ang taong nagsulat ng mga nobelang nagbunyag ng sugat ng bayan. Tahimik siyang tumindig laban sa pang-aapi, hindi sa pamamagitan ng tabak, kundi sa matalas na salita. At sa mismong sandaling iyon ng kanyang pagbagsak, may kumislot na bagong lakas sa loob ng kapuluan. Sa Maynila, mabilis kumalat ang balita sa mga pahayagan at sa mga kalyeng abala. Isang doktor, manunulat at anak ng Laguna ang pinatahimik. Sa mga probinsya, mula Bulacan hanggang Batangas, ipinasapasa sa liham at bulong-bulungan ang pangyayari. Tapos na ang kwento ng tao, pero papasimula pa lang ang pag-alab ng bayan. Ang katahimikan ni Rizal, ang pagpili niyang hindi sumigaw ng digmaan, ang naging kabaliktarang tunog. Isang malakas na ugong ng damdaming pambansa. Sa mga eskinita ng Tondo, mga guro ang nagtipon sa maliit na silid-aralan at magdamag na nagtalakayan. Sa mga pabrika sa Santa Mesa at sa mga daungan sa Tondo at Binondo, pinakinggan ng mga obrero ang balita at inipon ang daladalang tanong. Kung ang taong naghangad ng reforma ay pinatahimik, ano ang natitira para sa mga nagmamatiyag? Sa ilang tahanan, may nagbukas ng pahina ng Noli at Fili at muling binasa ang mapapait na linya. Samantalang sa mga tindahan ng librong nasa eskolta, may mga kabataang nag-usyoso sa pangalan ni Rizal na noon ay maging paghanga at pangamba ang dala. Saksi ang mga pahina ng pahayagang La Voz Española at Diario de Manila sa huling araw niyang sinundan ng mga mata at buntong hininga ng sambayanan. Sa kalye at plaza, pinag-uusapan ang dalawang salitang tila magkalaban pero magkabuhol, reforma at revolusyon. Tahimik ang pinili ni Rizal, ngunit lalong nag-ingay ang konsensya ng taumbayan. Sa mga bulwagang pansimbahan at maliliit na tahanan, umusbong ang tapat na usapan. Kung hindi sapat ang pagkukumpuni sa nabubulok na sistema, kailangan bang wasakin ito at magtayo ng bago? Ang ganitong tanong ay hindi lamang teorya. Sa kamay nilaan, nakikita ang mga bantay sa kanto, ang mga lihim na pulong, at ang mga papasok na liham na pinag-iingatang huwag masamsam. Sa kabataan, nagningning ang kakaibang tapang. Ang mga mag-aaral na dating tahimik sa klase ay nagkakaisa sa mga diskusyon. Ang mga guro na dati ay nagkukulangot sa lumang aralin ay biglang naging gabay sa pag-unawa ng kasaysayan at dangal. Sa mga manggagawa, ang mga palad na batak sa makina at kariton ay humawak sa iisang layunin. Huwag hayaang matabunan ng alikabok ang alaala ni Rizal. Sa mga tahanan, may mga batang nakikinig sa matatandang nagkukwento. Hindi daw siya sumigaw, sabi ng isang lolo, pero pinaramdam niya kung ano ang sakit na lagi nating tinitiis. At sa isang baryo sa Bulacan, isang guro ang nag-ukit sa pisara, hindi ng leksyon sa aritmetika, kundi ng isang petsa. Disyembre 30, 1896. Mula roon nagbukas ang talakayan. Ano ang ginawa ng mga kolonyal na patakaran sa pag-iisip at damdamin ng mga Pilipino? Bakit nakapagpapalaya ang pag-unawa sa sariling kasaysayan? Sa isang liham mula sa isang kabataang manggagawa, mababasa, kung ang isang mapayapang damdamin ay pinatay, ano pa ang ititira nila sa aming mga busabos kundi ang huling lakas na ipagtanggol ang karangalan? Ang mga ganitong salita, bagamat hindi laging inilalathala, ay humahampas sa baybayin ng mga puso. Ang katipunan na bago pa man barilin si Rizal ay matagal nang kumikilos sa ilalim ng lupa ay lalo pang nag-alab. Ang bawat lihim na pulong ay nagkaroon ng bagong katuturan. May martir ng ipinaglalaban, may larawan ng ilusyon na kailangang sirain, at may landas na,
Kahit mabato, ay kailangan ng tahakin. Sa mga tahanan ng kababaihan, gumalaw ang tahimik na lakas, pagtahi ng bandila, pagdadala ng lihim na mensahe, at pagtindig bilang tagapangalaga ng diwang hindi mapapatay ng takot. Sa mga kabataan, ang pagbabasa ng nobela ay hindi nalibangan isa na itong paanyaya na tumindig kasama ng marami. Sa mga manggagawa, lalo na sa Maynila at Cavite, ang pagod sa paggawaan ay naghalo sa paninindigan. Kung may araw para sa batak na katawan, dapat may araw din para sa sariling bayan. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Pagbalik sa kasaysayan, naroon ang sigaw na bumakas sa Agosto 1896 sa Balintawak man o sa Pugadlawin itinawag. Ang esensya ay iisa, pagputol sa sidula, pagyakap sa panganib at pagtawag sa isang bayang magigising. Sa San Juan del Monte, nagsalpukan ang mga katipunero at puwersang kolonyal. Sa Cavite, mabilis na kumalat ang pag-aalsa at nagkaroon ng magkakaugnay na puok ng paglaban. Sa Bulacan, Laguna at Batangas, may sariling bersyon ang mga baryo ng pagsigaw at pagtago, ng pag-atake at pag-urong. Ang supremo na si Andres Bonifacio dahil sa kakayahang mag-organisa at magpainit ng damdamin ay naging sagisag ng isang kilusang marunong lumihis sa gitna ng kakulangan sa armas at pondo. Hindi ito kilusang nakasuot lahat ng uniforme. Ito ay galaw ng mga taong ang sandata ay pinagtagpi-tagping dulo ng baril, itak, pana o mismong tapang. Sa ilalim ng lupa, nagtrabaho ang mga pailalim na network. Tindera sa palengke na pumuputol ng usapan kapag may kaso ng spiya, kutsero na umiiba ng ruta para iwasan ang checkpoint, at mga estudyanteng tagadala ng liham na inipit sa pagitan ng dalawang pahina ng isang aralin. Ang kababaihan na madalas inilalagay sa gilid ng opisyal na talaan ay nagtahi ng bandilang magpapakilala sa sarili. Asul, pula, puti, at araw na may 8 sinag na tila sinasahugan ang pag-asam ng mga lalawigan. May mga tahanang naging lihim na tanggapan. May mga pinto na naging daan ng katapatan. Sa ganitong linang ng puso at lakas, mabilis ang pagkalat. Bawat probinsya may kwentong sigaw. Bawat baryo may alaala ng pagtakbo at pagharap. Ngunit habang lumalakas ang apoy, umusbong din ang salimuot ng pamumuno. Dumating ang 1897 at kasama nito ang Tejeros, isang kombensyon sa Cavite na naglalayong ayusin ang pamumuno sa gitna ng magdiwang at magdalo. Doon, sa gitna ng usok ng galit at ingay ng ambisyon, nahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at si Bonifacio na hindi tinanggap ang ilang pangyayari ay tumindig sa lehitimasyong alam niyang kanya. Sumunod ang Naik Military Agreement, ang pag-aresto kina Andres at Procopio, at ang pangyayaring pinakamapait sa loob ng revolusyon, ang pagpaslang sa Supremo mismo. Sa kapatagan ng Maragondon, may mga paang hindi na nakauwi, at sa loob ng kilusan, may natutunang aral na masakit, na ang politika ay pumapasok kahit sa puro na hangarin, at ang pagkakawatak-watak ay may presyong dugo. Hindi rito natapos ang paglalakbay. Sa biyak na bato, sinikap ng dalawang panig ang mga revolusyonaryo at ang kolonyal na pamahalaan na maglatag ng tigil putukan. May kasunduang nagtakda ng bayad, ng pag-urong ng puwersa at ng pag-alis ni Aguinaldo at ilang pinuno patungong Hong Kong. Bakit pumayag? Sapagkat ang madugong tunggalian ay kumakain ng lakas at kailangan ng panahon para huminga, mag-ipon at magplano. Sa Hong Kong, nabuo ang tinatawag na Hong Kong Junta, isang lupon ng mga lider na magtutustos, maghahanap ng armas,
at magsasaayos ng diplomasya sa labas ng kapuluan. Sa maliliit na silid ng inarkilang tirahan, pinag-usapan ang mga ruta ng baril, ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga dayuhan, at ang posibilidad na ang bagyong paparating sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos ay magbubukas ng bagong landas. Sa pagitan ng 1897 at 1898, lumindol ang dagat ng kapangyarihan. Sa Maynila Bay noong Mayo 1, 1898, winasak ng armadang Amerikano sa pamumuno ni Commodore Dewey ang puwersang pandagat ng Espanya. Sa parehong buwan, nakabalik si Aguinaldo sa Pilipinas at kasama niya ang bagong oportunidad at bagong panganib. Ang kilusan ay muling tumindig at noong Hunyo 2, 1898, sa Kawit, Cavite, iprinoklama ang kasarinlan. Itinaas ang bandila, tumugtog ang Marcha Nasyonal ni Julian Felipe at may wikang bumalot sa hangin, "Tayo ay bansa." Ngunit sa ilalim ng araw at hangin noong araw na iyon, may mga tanong na hindi pa masagot. Kikilalanin ba ito ng mga kapangyarihang dayuhan? Paano itatayo ang gobyernong kumakatawan sa lahat? Ang tagpo sa Kawit ay akto ng lakas ng loob, isang sablay na isinusuot hindi para sa perpektong kasal, kundi para sa sinimulang tahanan. Kasunod nito ang Malolos. Sa Barasuain, nagtipon ang mga hinirang ng Malolos Congress at sinimulan ang isang pambihirang hakbang sa Asya, ang pagsasakatuparan ng konstitusyon para sa isang republika. Noong Enero 21, 1899, nalagdaan ang Malolos Constitution, may pananaw sa sibil na gobyerno, paghihiwalay ng simbahan at estado, at pag-angat ng karapatan. Sa madalas na usapan sa Pilalom Plaza, na ipaliwanag na ang isang bansa ay hindi lang bandila, kailangan nito ng batas, ng institusyon, at ng dignidad na di basta-basta natitinag. Habang binubuo ito, lumagda sa malayo ang malalakas. Disyembre 10, 1898, Tratado de Paris. Sa simpleng pitsang iyon, isinulat ng Espanya at Estados Unidos na lilipat ang kapangyarihan sa Pilipinas kapalit ng salaping nakatala sa papeles. Sa mata ng maraming Pilipino, para itong pagbenta isang pagpapasya na hindi kinonsulta ang may bahay. Tayong mga naninirahan sa lupaing ito. Mula rito, lumaki ang tensyon, ang pag-upo sa harap ng dayuhan bilang kinakatawan ngunit hindi kinikilala, at ang lumalagong damdamin na handang magtatanggol muli. Noong Pebrero 4, 1899, sumiklab ang putukan sa pagitan ng mga Pilipino at sundalong Amerikano sa paligid ng Maynila. Ang di pagkakaunawaan na sinubukang resolbahin sa talastasan, ngunit tinapos ng bala ang nagtulak sa digmaang Pilipino-Amerikano. Sa mga unang buwan, itinaya ng Republika ang hukbo sa mga labanan sa Luzon, sa mga bayan na may rills at ilog, sa mga tulay na naging hangganan ng tatak ng dalawang panig. Ngunit sa harap ng mas malakas na artilyeriya at mas malawak na supply, unti-unting umatras ang mga hukbo at lumipat sa gerilya. Ang estratehiya ay magpanggap na aninong sumusulpot sa gabi at sumisibat sa umaga. Ang tagumpay ay binibilang sa bawat panandali ang pagsakop sa munisipyo at bawat napalayang bihag. Sa Visayas, umiral ang sariling lakas ng mga pulo. Sa Samar, nangyari ang Balangiga noong 1901, isang pag-ataking nagpayanig sa isip ng kaaway at nagbunsod ng marahas na ganti na sumugat sa buong komunidad. Sa Hilaga at Tutimog, may mga baryong nagdusa sa reconcentration, kung saan pinagsama-sama ang mga tao sa iilang lugar, at ang bukid ay iniwang tahimik ngunit gutom. Sa panahong ito, tumayog ang kwento ng pagkakadakip kay Aguinaldo noong Marso 23, 1901 na sa Palanan, isang pangyayaring naging tanda ng pagbagsak ng sentrong pamunuan ng armadong paglaban. Ngunit kahit dakip ang Pangulo, nagpatuloy ang apoy sa iba't ibang lugar. Sa mga pagdinig at ulat, lumabas ang testimonya tungkol sa water cure at iba pang kalupitan. Sa mga pahayagan sa Amerika at Europa, nagkaroon ng mainit na talakayan.
Ano ang ibig sabihin ng sibilisasyon kung nakasalalay sa paghihigpit ng lalamunan ng mga sinasakupan? Sa Pilipinas, ang tanong ay mas simple at mas masakit. Gaano karaming buhay ang kapalit ng pagwakas ng isang digmaan? Sa pagtatapos ng 1902, formal na idineklarang tapos ang malawakang labanan. Ngunit sa alaala ng bayan, tumatak ang takot, galit, at isang mas matibay na diwang makabansa. Ang pagpapaamo na ipinangako ng bagong kapangyarihan ay sumalpok sa katotohanang ang Pilipino, kahit sugatan, ay hindi madaling papayag na manatiling bihag ng kapalarang hindi niya pinili. Kahit ganito ang laman ng kasaysayan, sumunod ang panahong nagtatag ng mga bagong institusyon. Dumating ang mga Thomasites, mga gurong Amerikano, noong unang taon ng siglo 20 at tinahi ang malawak na sistema ng pampublikong edukasyon. Mula apari hanggang holo, may pampublikong paaralan. Mula sa abakada at Ingles hanggang sa araling panlipunan, may kurikulum na bubuo ng bagong uri ng kabataang may librong bitbit at pangarap sa bulsa. Sa pensyonado system, dinala ang piling kabataan sa Estados Unidos upang mag-aral at bumalik na may dalang karunungan. Sa politika, ang Philippine Commission ay naging kapartner ng Philippine Assembly noong 1907, isang tanda na may boses na ring naririnig ang mga Pilipino sa batasan. Nagsitalaga ang mga partidong politikal, umangat ang mga lider na may kumpiyansa sa talumpati at kompromiso. Noong 1916, ipinasa ang Jones Act, isang pangako ng kalayaan na may kung kailan na hindi patukoy. Sa kabilang dulo, sumigla ang kilusang masa. Mga usaping lupa, upa, buwis at sahod ang bumuhay sa mga pagtitipon at pag-aaklas. Sa mga baryo ng Luzon, may mga tinanting magsasaka na nagtanong kung bakit ang ani ay lagi na lang kulang matapos bawasan ng renta at utang. Sa mga lungsod, sumigaw ang manggagawa laban sa kondisyong di makatao. Sa pagpasok ng dekada 30, mas humigpit ang pulso ng bayan. Ang pangakong kalayaan ay tila kutseng paakyat sa matarik na daan, umaarangkada, humihinto, umaandar ulit. At habang lumalapit ang 1934, tumindig ang usapan sa kapulungan at kalsada. Kailan ba talaga makukuha ang lubos na pamumuno sa sarili? Ang Tydings-McDuffie Act ng 1934 ang sumagot. May takdang panahon ng transisyon patungo sa kalayaan. Sumilang ang Commonwealth of the Philippines noong 1935 at si Manuel L. Quezon ang nahalal na Pangulo. Sa Malacanang at sa Kongreso, pinag-usapan ang pambansang wika, ang social justice agenda at ang pagtatatag ng hukbong bayan sa ilalim ng National Defense Act. Naroon si General Douglas MacArthur bilang tagapayo, naglatag ng plano para sa depensa at tumulong sa paghubog ng institusyong militar. Ngunit sa likod ng malalaking plano, may mga hamong hindi agad natutugunan. Ang lupaing malalaki ang may-ari at maliliit ang nakikinabang. Ang ekonomiyang nakasandig sa ilang produkto at ang ugnayang panlabas na mahirap ipitin sa isang kahon lamang. Gayunman, ang sentro ng diwa ay malinaw. Lumalakad ang bansa papunta sa sariling gobyerno, sa bandilang di na kailangang humingi ng pahintulot sa iba. Sa huling mga taon bago ang digmaan, ginawang malinaw ng pamahalaan na ang pambansang wika ay tatayong tulay ng malalayong pulo. Pinanday ang depektong daan, itinayo ang mga tanggapan, ipinasa ang mga batas. Ngunit may kumatok na bagyo mula sa silangan, 1941. Bumukas ang pinto ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya at kabilang sa tinamaan ang Pilipinas. Noong Disyembre 8, 1941, ilang oras matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sumalakay ang puwersang Hapones sa bansa. Ang pagpaplano para sa 10 taong transisyon ay biglang naantala. Ang mga tropa ay umatras at nakipaglaban sa Bataan at Corregidor. Noong Abril 9, 1942,
Bumagsak ang Bataan. Sumunod ang korehidor noong Mayo 6 sa kahabaan ng Death March. Libo-libong sundalo at sibilyan ang naglakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, gutom at sakit. Sa Maynila, may itinatag na pamahalaang puppet. Ngunit sa Kapuluan, umusbong ang pinatatag na ugat ng gerilya. Ang gerilya sa Kapuluan ay hindi iisang hukbo lamang. Ito ay halo ng sundalong muntik nang mawalan ng kampo, magsasakang may pana at baril, kababaihang may lihim na sulat, at batang nagbabantay sa bangin kapag may nagdaraan. Sa Cordillera, sa Samar, sa Negros, sa Mindanao, may mga pangalang hindi laging naililimbag ngunit mahalaga sa kaligtasan ng baryo. Sa paggulo ng panahon, bumalik si MacArthur noong Oktubre 20, 1944 sa Leyte at sumiklab ang mabibigat na laban, kabilang ang Leyte Gulf. Noong 1945, ang labanan sa Maynila ay nag-iwan ng kalsadang wasak at alaalang mabigat. Ngunit sa bawat pag-angat ng abo, mas lalong tumibay ang ideya, sariling bansa, sariling dignidad. Kapag nagliligtas ang isang kabataan ng kapitbahay mula sa mga guho, iyon ay maliit na anyo ng malaki at malalim na pagnanais. Huwag nang muling ibigay ang karapatan sa iba. Noong Hulyo 4, 1946, sa harap ng mga watawat at opisyal na panauhin, iprinoklama ang kasarinlan at kinilala sa pandaigdigang entablado ang Republika ng Pilipinas. May tuwang halong panibagong takot sapagkat kasabay ng seremonya ay dumating ang mga kasunduang ekonomiko na mainit na tatalakayin. Kabilang dito ang Bell Trade Act at ang parity rights na naglatag ng pribilehiyo sa pananalapi at pag-aari. Ang unang mga tao ng Republika ay parang pagbangon mula sa lindol. Kailangang itayo ang bahay, ayusin ang kalsada, buhayin ang pamilihan at makitungo sa mundo. Ngunit higit sa lahat, kailangang linangin ang kamalayang ang bandila ay hindi lamang tela, ito ay obligasyon. Sa lahat ng panahong nabanggit, nanatiling tahimik na apoy si Rizal. Noong 1896, siya ang nadaramang diwa ng dangal na pinagsumikapang ipagtanggol. Sa digmaan laban sa Amerikano, siya ang paalala ng isang layuning lampas sa sandata, na ang bansa ay dapat na binubuo ng isip at puso. Sa Commonwealth, ang kanyang pangalan ay ginamit bilang pananda sa mga paaralan, sa batas, sa wika. At matapos ang 1946, sa mga plaza at aklat, nanatili siyang larawan ng pagkamakabayan, reformer ba o revolusyonaryo. Sa imahinasyon ng bayan, pinagdikit ang dalawang katauhan, marahas ang sistema kaya't matapang ang salita, at kung nangangailangan ng pagharap, ang panulat ay nagiging ilaw ng tabak. Sa mga akda at araw-alaala, pinapanariwa ang diwa. Kapag naaalala si Rizal, naaalala kung bakit nagsimula ang lahat, dahil sa pagnanais na ang tao ay mamuhay na may dangal at may boses sa sarili niyang lupa. Sa pagitan ng malalaking kabanata, may mga kwentong payak, ngunit ubod ng bigat. Isang magsasaka sa Pampanga noong 1899, ang hindi makalimutan ang balitang dumaan sa palengke. May labanan sa kabilang bayan at alak ng galit ang niyang naramdaman habang bitbit ang araro. Hanggang kailan kami magsasaka sa lupang hindi amin? Yanig ng kanyang tanong. Isang guro sa malulos ang nagsabing, kapag may konstitusyon, may aralin ang mga bata tungkol sa karapatan, hindi lang tungkol sa pagbilang. Isang gerilya sa Samar ang ikinuwento sa anak, kapag dumaan ang kalaban, magbubukas ang bundok sa amin. Isang inang nagkubli sa Maynila noong 1945 ang malumanay na pinatahan ang sanggol, hinaplos ang buhok, at nagdasal na ang liwanag sa labas ay hindi lahat apoy. At isang kabataang voluntaryo sa Leyte ang nagsabing, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Ang mga interludong ito paulit-ulit, payak at tapat ang tulay sa pagitan ng malalaking pangyayari at ng pusong naghihintay. Sa mata ng marami,
May mga alamat na umiikot at kailangang linawin. Ibinigay lang ba ang kalayaan? Kung titingnan sa listahan ng mga kasunduan, maaari. Ngunit kung titingnan sa listahan ng mga nagbuwis ng buhay, ng mga nagtiis sa reconcentration, ng mga naglakad sa Death March, at ng mga batang nag-aral sa ilalim ng dilaw na bombilya para sa eksamen kinabukasan, hindi ito basta ibinigay. Isa itong bunga ng magkakapatong na dekada ng pakikibaka, mula sa lihim na pulonga sa isang kubo hanggang sa formal na seremonya sa isang entablado. Cry of balintawak o pugad lawin. Ang mga tala ay naglalaban sa detalye, ngunit ang pinupuntong mahalaga ay ang representasyon ng pagpunit sa sidula at pagputol sa takot. Sino ang nagdisenyo ng bandila? Nariyan ang pangalan ni Emilio Aguinaldo at ang pagtahi ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa, pamangkin ni Rizal, sa Hong Kong. Bakit nagkakaiba ang salaysay? Sapagkat ang alaala ay binubuo ng mata ng nakasaksi at ng panahong lumilipas, ngunit umiiral ang konsensus na may iisang layunin, magpakilala bilang isang bayan. Ano ang nagbago at ano ang nanatili? Nagkaroon ng mga institusyong kumakatawan sa bayan, lehislatura, hudikatura, at ehekutibo. May mga batas, wikang pambansa, at paaralang pinalawak. Ngunit nandyan din ang malalaking lupaing nanatili sa iilang kamay, ang agwat sa kita ng lungsod at baryo, at ang ugnayang panlabas na nangangailangan ng matalinong paglalayag. Ang kalayaan, gaya ng itinuturo ng kasaysayan, ay hindi automatikong kaginahawaan. Kailangan itong bantayan, pagyamanin, at punuin ng laman ng bawat salinlahi. Sa pamilihan, ang kalayaan ay katahimikan ng presyo at sigasig ng hanap buhay. Sa bukid, ito ay payapang ani. Sa silid-aralan, ito ay pagkatutong nagbubukas ng pinto. Sa hukuman, ito ay katarungang hindi nalilito sa mukha ng may pera. At kapag sinara ang modyul ng kasaysayan at pinakinggan ang unang linya na ibinulong ng kasalukuyan, mauulinig ang pamilyar na himig. Pinatahimik si Rizal, ngunit nagising ang bansa. Sa huling sandali ng kwentong ito, naiwan ang maikling hamon sa sinumang nakikinig, bata man o matanda, na ang ipinaglaban noon ay hindi dekorasyon sa pader, kundi uling na kailangang bantayan upang hindi mamatay ang ningas. Kung paano nila sinimulan, tayo ang magpapatuloy hindi lang sa pag-alala, kundi sa pag-alaga sa kalayaang pinaghirapan. At habang pumipikit ang liwanag sa dulo ng eksena, may pahiwatig ng susunod na paglalakbay, ang mas malalim na pagsipat sa mga taon ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas, kung saan ang bansa muli ay dumanas ng unos upang maunawaan ang tunay na bigat ng pagiging malaya. Sa mga araw na sumunod sa pagbaril kay Rizal, umikot ang mga pangalan at lugar na parabang kumakabit ang piraso ng isang malaking mapa sa isipan ng mga tao. Sa Tondo, nakasalampak ang ilang kabataan sa sahig, nakikinig sa mas matatandang nagbubukas ng polyetong dati, ay iniiwas sa mata ng Gwardiya Sibil. Sa Malabon at Pandakan, may mga manggagawang ginabi sa paggawaan at umuwi na may dalang balita. Si Rizal ay ibinaon sa lupa, ngunit ang kanyang mga taludtod ay umahon at tumindig sa lansangan. Sa Laguna, sa Calamba na kanyang sinilangan, may mga inang nagdikit ng itim na tela sa pinto bilang tanda ng pagluluksa. Sa Bacoor at Imus, umihip ang malakas na hangin ng Cavite. Kung si Rizal ay pinatahimik, lalong dapat pakinggan ang sigaw ng bayan na matagal nang umiikot sa mga lihim na pulong. Sa sigaw na nagmarka sa huling linggo ng Agosto 1896, ang eksaktong lugar ay pinagdedebatehan ng mga historiador, balintawak ba o pugadlawin, ngunit malinaw ang nangyari. Punit ang sidula, punit ang takot, at punit ang tanikala ng katahimikang pilit idinidikit sa dila ng mga tao. Sa San Juan del Monte, sa pinaglabanan,
Dumagundong ang palitan ng putok. Ang mga katipunero ay nagtangkang agawin ang mga pasilidad at kahit umatras, iwinasto nila ang tanong ng panahon. Kung hindi ngayon, kailan? Sa Tanza at Noveleta, sa Bacoor at Dasmariñas, nagliyab ang Cavite sa ilalim ng organisasyong tinulungan ni Mariano Alvarez at ng pamilyang Del Pilar at naantig ng mabilis na pag-angat ni Emilio Aguinaldo. Ang Supremo na si Andres Bonifacio ang sagisag ng kilusang hindi umaasa sa biyaya ng itaas. Umikot ang kanyang mga paa sa baryo at lungsod, kumatok sa pinto ng karaniwang tao at naglatag ng simpleng aral. Ang dignidad ay hindi iniaabot, ito ay pinaninindigan. Ang kakulangan sa armas at pondo ay hindi hadlang kundi hamon. Sa Tondo, isang pintor ang naglagay ng palatandaan sa dingding ng bahay kubo para ipakita kung saan ligtas mag-usap. Sa Binondo, isang tindera ang nagbalot ng liham sa loob ng suman at iniabot sa suking alam niyang kasapi. Sa Caloocan, may batang pinakawalan ang alagang kalapati bilang hudyat sa kabilang baryo. Sa kawalan ng telegrapo at radyo sa kamay ng Kiking Masa, ang dila at paa ang naging kable at reels. Ang kababaihan, tahimik ngunit matatag, ang tumahi ng bandila at ng ugnayan. Ang kabataan, payak ngunit mapangahas, ang tumakbo sa eskinita at bakuran dala ang balitang kailangang makarating bago sumikat ang araw. Sumapit ang 1897 at doon, sa Cavite, nabuo ang Tejeros. Dalawang pampang ng kilusan ang nagharapan, magdiwang at magdalo. Nilayon ng kumbensyon na ayusin ang pamumuno, sapagkat kung matibay ang katawan, ngunit sabog ang ulo, mahihirapan ang hakbang. Sa halalan, lumabas ang pangalang Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, at ang sugat sa loob ng kilusan ay hindi agad naghilom. Ang Naik Military Agreement at ang pagkadismaya ni Bonifacio ay nauwi sa banggaan na hindi bala at tabak ang pinakanakakasugat, kundi kawalan ng pagtitiwala. Noong Mayo 10, 1897, sa kabundukan ng Maragondon, natapos ang buhay ng Supremo at ng kapatid niyang si Procopio. Mahapdi ang aral. Sa gitna ng laban para sa kalayaan, maaaring masaktan ng sariling kamay ang sariling dibdib. Ngunit ang kilusan, bagaman sugatan, ay kinailangang magpatuloy sapagkat mas malaki ang laban kaysa sa alitan ng tao. Sa biyak na bato, sa loob ng mga kuweba ng Bulacan, naghanap ng pahinga ang mga revolusyonaryo. Noong huling buwan ng 1897, nilagdaan ang kasunduan tigilan muna ang putukan, may bayad, may pag-alis ng liderato patungong Hong Kong. Bakit pumayag ang magkabilang panig? Dahil ang digmaan, kapag tumatagal, ay dumudurog hindi lamang ng pader, kundi ng sikmura at loob ng komunidad, at dahil nakita ng pamahalaang kolonyal na ang sugat ng himagsikan ay hindi kayang pahupain ng bala lamang. Sa labas ng bansa, sa Hong Kong, inipon ng Hong Kong Junta ang pondo, hinalughog ang ruta ng armas, at sumulat sa mga kakilala at koneksyon. Sa maliit na mesa ng inuupahang kwarto, may ginuhit na mga linya. Saan dadaan ang baril? Sinong kakilala ng kakilala ang pwedeng sumalo? Aling daungan ang ligtas sa mata ng espiya? Ang kilusan ay parang ilog na pumasok sa kuweba. Hindi mo nakikita sa ibabaw, pero hindi humihinto ang agos. Noong Mayo 1, 1898, sa Maynila Bay, nagniig ang kanyon at usok. Talo ang armadang Espanyol sa kamay ni Commodore George Dewey. Sa gitna ng pagyanig ng kapangyarihan, nakabalik si Aguinaldo noong Mayo 19 at muling inihanda ang hukbo. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, itinaas ang bandila at inawit ang Marcha Nasyonal. Sa balkonahe, may mga matang kumislap at may mga palad na kumuyom sa tuwa. Ngunit sa ibaba ng bandila, may tanong na gumuguhit sa hangin. Sapat bang hudyat ng bagong panahon ang pagwagayway kung ang mga banyagang lakas ay nag-uusap ukol sa kapalaran ng kapuluan? Ang daigdig, gaya ng malaking piyesa ng halimbawa sa kasaysayan, ay may mga galaw na hindi agad nakikita
mula sa bakuran ng bahay. Sa Malolos, nagtipon ang Kongreso at isinilang ang konstitusyon. Ang ideya ng sibil na gobyerno, paghihiwalay ng simbahan at estado, at mga karapatan ay hindi lamang inilagay sa papel, itinuro sa plaza at silid-aralan. Ang dapat na bansa ay hindi lamang sumisigaw ng malaya, kundi marunong ding magsabi kung paano pinangangalagaan ang kalayaan sa araw-araw. Ngunit noong Disyembre 10, 1898, nilagdaan sa malayo ang Tratado de Paris. Lumipat sa Estados Unidos ang kapangyarihan sa Pilipinas kapalit ng salaping nakatala. Sa pagbabasa ng maraming Pilipino, para itong resibong hindi nila pinirmahan. Sa mga umpukan, may nagsabing, kung bahay ito, bakit may nagpalit ng may-ari nang hindi nagtatanong sa mga nakatira? Ang tensyon ay umapaw sa pagitan ng Republika at ng bagong pumasok na puwersa. Ang maling basa sa kilos at salita ay nauwi sa palitan ng putok. Pebrero 4, 1899. Sa paligid ng tulay at posisyon sa hilaga ng Maynila, nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay unang umusad sa tradisyonal na hukbuhan, mga linya, utos, artilyeriya. Ngunit sa lakas ng kalaban, lumipat ang mga puwersa ng Republika sa herilya. Ang mga baryo ay naging kampo. Ang bangin at gubat ay naging kakampi. Sa Luzon, naglaro ang mga unit ng hukbo sa pagitan ng paglitaw at pagkawala, parang aninong lumalaban sa ilaw. Sa Visayas, may mga puok na nagdeklara ng sariling pamahalaan at lumaban ng hiwalay, ngunit magkakapareho ang bait. Sa Samar noong Setyembre 28, 1901, nangyari ang Balangiga, isang pag-atake na itinakda ng tiyempo at kaalaman ng lugar at kasunod ay ang malupit na ganti na nagpaluhod sa mga baryo, kasama ang kilalang utos na nagpalabo sa hangganan ng sibilyan at sundalo. Sa Batangas at iba pang lalawigan, ipinatupad ang reconcentration. Pinagsiksik ang mga tao sa iilang lugar upang iwanang tigang ang gerilya sa supply. Kasama nito ang gutom at sakit na sumugat sa puso ng mga komunidad. Noong Marso 23, 1901, nadakip si Aguinaldo sa Palanan sa pamamagitan ng panlilinlang na nagbihis tropang Pilipino ang mga humuli. Ang pagkakadakip ay unang tila tuldok sa pangungusap ng armadong pakikibaka sa pamumuno ng Republika. Ngunit hindi tinuldukan ng isang pangyayari ang buong talata. Nagpatuloy ang maliliit at malalaking paglaban sa iba't ibang lugar at ang alaala ng paghihirap ay hindi basta naglaho. Sa mga ulat at pagdinig sa ibayong dagat, nabanggit ang water cure at iba pang paraan ng pagpapahirap. Sa ilang pahayagan sa Amerika, nagtanong ang ilan kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng sibilisasyon kung kasabay nito ang pagyurak sa dangal. Sa Pilipinas, hindi teorya ang tanong, ito ay pagbilang ng mga namatay, ng mga bahay na sinunog, at ng mga pusong nagtangka muling tumawa kapag natigil na ang putukan. Pormal na idineklara noong 1902, natapos na ang malawakang digmaan. Sumunod ang panahon ng pagtatayo ng bagong sistema sa ilalim ng bagong bandila. Dumating ang mga Thomasites at sa ilang taon, kumalat ang pampublikong edukasyon. May mga gurong naglakad sa pilapil, nagbangka sa ilog, at nagturo ng pagbasa at pagbibilang sa lilim ng puno. Sa mga lungsod, nahubog ang paaralang may silid, pisara at kampana. Sa mga baryo, nakalikha ng kubong may dingding na pawid, ngunit may laman na libro. Ang pensyonado system ay nagdala ng piling kabataan sa Estados Unidos upang matuto at bumalik na may dalang kasanayang maaaring ipunla sa sariling lupa. Sa politika, nabuo ang Philippine Assembly noong 1907 bilang patunay na may boses na ang mamamayan sa paggawa ng batas, kahit hawak pa rin ang malalaking manibela ng kapangyarihan ng mga dayuhan. Noong 1916,
ipinasa ang Jones Act. Nakasulat doon ang pangako ng kalayaan kapag naitatag na ang matatag na pamahalaan. Sa masa, tunog pag-asa ito. Sa iba, tunog malayong pangako. Sa pagitan ng pag-asa at alinlangan, umusbong ang mga kilusang masa. Sa mga bukirin, bumulong ang hangin sa mga palayan. Bakit ang ani ay lagi na lang kapiraso matapos bawasan ng upa at interes? Sa mga pabrika at pantalan, nagtanong ang mga obrero, kailan magiging sapat ang sahod para sa bigas at upa? May mga kilusang gaya ng sakdal na nag-alab noong dekada 30, dala ang hinaing ng lupa at buwis. Sa ganitong ingay, may mga politikong natutong makinig at may mga politikong natutong umiwas. Anuman ang paraan, lumakas ang pulso na kung may pangako ang batas, dapat itong mapaigting sa gawa. Dumating ang Tidings-McDuffie Act ng 1934 at nagtakda ng 10 taong transisyon. Noong 1935, isinilang ang Commonwealth of the Philippines. Si Manuel L. Quezon ang nahalal na Pangulo at kasama niya ang programang May Dalawang Mukha. Kilalanin ang kaayusang kailangang itayo at ayusin ang mga hindi pantay na estruktura. Isinulong ang pambansang wika, ipinako sa agenda ang social justice, at itinayo ang pundasyon ng hukbong pambansa sa ilalim ng National Defense Act, katuwang si Douglas MacArthur bilang tagapayo. Ang pamahalaan ay naglatag ng infrastruktura, nagpalakas ng mga tanggapan, at nagtangkang gawing makabuluhan ang pang-araw-araw na serbisyo. Ngunit mahirap alisin sa loob ng iisang gabi ang agwat ng lupa at yaman, ang kapit ng malalaking asyenda, at ang hina ng industriya. Gayunman, nakatayo ang pag-asa. May petsa, may proseso, may mitiin, subalit may dumating na unos mula sa labas. Disyembre 8, 1941, halos kasunod ng pag-atake sa Pearl Harbor, sumalakay ang puwersang Hapones. Ang depensa ng Bataan at Corregidor ay naging simbolo ng matigas na layon. Ngunit noong Abril 9, 1942, bumagsak ang Bataan. Sumunod ang Corregidor noong Mayo 6. Ang Death March ay naglarawan ng hirap na hindi madadala ng salita. Mahabang lakaran sa init, kakulangan sa tubig at pagkain, at pagkamatay sa tabi ng kalsada. Sa Maynila, may itinatag na pamahalaang tuta. Sa Kapuluan, sumibol ang gerilya na parang ugat na kumapit sa bato sa gitna ng baha. Ang kababaihan ang naging komunikasyon, ang matanda ang tagapayo, at ang kabataan ang paa sa bundok. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, may sari-sariling pangalan at kwento ang mga pangkat lahat nakatali sa iisang layunin. Mabuhay ang komunidad at manatiling may dangal ang bayan. Noong Oktubre 20, 1944, dumaong muli si MacArthur sa Leyte. Labanan sa Golpo ng Leyte ay naging isa sa pinakamalaking sagupaan sa dagat at unti-unting nabawi ang lupain. Noong 1945, sa Maynila, ang lungsod ay naging saksi sa bangis ng huling hinga ng okupasyon na wasak ang mga simbahan at gusali, at napinsala ang mga sibilyan sa bigat ng labanan. Ngunit sa bawat bato na ibinalik sa pundasyon, may kamay na Pilipinong nagbuhat. Lumalim ang aral. Ang dignidad at bansa ay hindi lamang salita sa entablado, kundi laman ng dugo at pawis sa panahon ng unos. Sa dulo ng digmaan, muling naghabi ang mga komunidad ng pisi ng normal. Bukas ang palengke, may tunog ang kampanilya ng klase, may tawa sa kanto kahit may bakas pa ng abo sa pader. Noong Hulyo 4, 1946, sa harap ng watawat at musika, kinilala ang kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. May saya, may kaba, at may mga dokumentong naglatag ng kasunduang pang-ekonomiya, kabilang ang Bell Trade Act at Parity Rights na nagbigay ng espesyal na karapatan sa pamumuhunan at kalakalan. Sa kapihan at plaza, mainit ang talakayan. Ano ang kapalit ng seremonya? Paano balansehin ang pangangailangang bumangon at ang hangaring lubos na magpasya? Sa unang mga taon ng Republika, kinailangan ang muling pagbangon ng ekonomiya
ang pag-aayos ng ugnayang panlabas, at ang pagharap sa tanong ng lupa at paggawa. Ang kalayaan ay parang bahay na nakuha matapos ang mahabang kaso. Kailangan pa ring palakasin ang haligi, ayusin ang bubong, at bantayan ang bakod. Sa lahat ng panahong ito, si Rizal ang pinakamatingkad na tahimik na apoy. Noong 1896, siya ang diwang nagpatingkad sa tanong na bakit kailangan ng karapatan. Noong digmaan laban sa Amerikano, ang pangalan niya ay naging tanglaw ng pag-asa sa labas ng armas. Sa Commonwealth, ang kanyang imahen ay naging guhit sa papel ng mag-aaral, pangalan ng kalsada, at pamagat ng mga talakayan tungkol sa wika at identidad. Pagkatapos ng 1946, ang kanyang kaarawan at araw ng kapanganakan at kamatayan ay naging sandali ng pagninilay ng bansa. Reformer ba siya o revolusyonaryo? Sa isip ng bayan, hindi magkalaban ang dalawang salitang iyon. Isa itong tulay. Reformista ang pamamaraan, revolusyonaryo ang bisa. Binago ng kanyang panulat ang paraan ng pagtingin sa sarili, at sa pagbabago ng pag-iisip, nagbukas ang pinto sa pagbabago ng lipunan. Sa gilid ng mga malalaking pangyayari, tumitibok ang maiikling kwentong nagpapadugtong sa puso at kasaysayan. Isang batang nagbabantay sa pinto ng kubo sa Cavite ang umusal nang marinig ang unang baril. Sabi ni Ama, "Kapag marinig mo ito, magtago at huwag kalimutan kung bakit tayo nagtatago." Isang midwife sa Bulacan noong panahong biyak na bato ang nagsabing, "Kapag nagsisilang ang bata sa dilim ng kuweba, parang sinasabing kahit gabi, may umagang dumarating." Isang magsasaka sa Pampanga noong himagsikan laban sa Amerikano ang naglatag ng ani sa gitna ng bakuran at nagbahagi sa kapitbahay, "Kung gutom ka, kalahati niyan sayo, sakahan mo, buhay ka." Isang guro sa Malolos ang nagpakopya ng simpleng bersyon ng ilang bahagi ng konstitusyon para sa kanyang klase at ipinaliwanag, "Ang batas ay hindi dapat misteryo. Dapat ito ay parang aralin sa paaralan, nagpapaliwanag, hindi nagtatago." Isang tindera sa Maynila noong 1945 ang nagtabi ng kaunting bigas para sa batang kapitbahay. "Kung may isa pang kutsara, hindi dapat mauwi sa wala ang gutom." Ang ganitong mga interlude ay hindi lamang paalala. Sila ang kalamnan ng kung bakit may saysay ang malalaking pangyayari. Sa paglinaw ng mga alamat, mahalagang maunawaan kung saan nagmumula ang kalituhan at ano ang napagkakasunduan. Tungkol sa binigay lang ba ang kalayaan, malinaw sa malalim na pagtingin na ang seremonya ng 1946 ay dulo ng mahabang lubid ng pakikibaka, hindi mula sa kawalan, kundi mula sa dekada ng laban, aral at pagtatag ng institusyon. Tungkol sa Cry of Balintawak o Pugad Lawin, may iba't ibang saksi at tala. Ang mahalaga ay ang diwa ng pagpunit sa sedula at pagputol sa tanikala ng takot. Isang sinyales na hindi napapayag ang bayan sa katahimikang ipinipilit. Tungkol sa bandila, umiiral ang pagkilala sa disenyo sa nanguna si Emilio Aguinaldo at sa pagtahi nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa sa Hong Kong. Kung bakit nagkakaiba ang detalye, natural iyan sa alaala. May nagtatala gamit ang tinta, may nagtatala gamit ang luha, at may nagtatala gamit ang kwentong paulit-ulit na isinasalaysay sa hapag. Ngunit sa dulo, nagkakaisa ang linya, iisang araw at iisang pag-asa ang ipininta sa tela. Kapag sinuri kung ano ang nagbago at ano ang nanatili, may malinaw na guhit. Nagbago ang anyo ng pamahalaan. May lehislatura, hudikatura, at ehekutibong mas pamilyar sa sariling wika at mukha. Nagbago ang daan ng edukasyon, mula sa kakaunting paaralan hanggang sa malawak na sistemang nagdadala ng aklat sa baryo. Nagbago ang wika, nagkaroon ng pambansang wika na tulay sa pulo at pulo. Nagbago ang mukha ng lungsod at baryo. May munisipyo, ospital, palengke, at daang aspalto.
Ngunit nanatili ang tunggalian sa lupa at yaman, malalaking lupain sa iilang kamay, maliit na parsela sa marami. Nanatili ang hamon sa paggawa. Paano masisigurong sapat ang sahod at ligtas ang trabaho? Nanatili ang pagsubok ng ugnayang panlabas. Paano makikipagkalakalan at makikipagkaibigan sa daigdig nang hindi nauubos ang sariling lakas? At higit sa lahat, nanatili ang pangangailangang bantayan ang kalayaan sapagkat hindi ito nagtatanggol sa sarili kung walang taong handang manindigan. Habang pinipihit ang lente, makikita na ang unang 30 taon pagkatapos ni Rizal ay pag-ikot ng apoy at abo. Sisiklab, lulubog, muling sisiklab. Sa bawat yugto, may mga pangalang umangat at lumubog, may mga lugar na naging sagradong tanda, at may mga aral na naipon. Ang katipunan ang nagturo kung paano mag-organisa sa gitna ng kakulangan. Ang malolos ang nagpakita kung paano mag-isip ng republika. Ang digmaan laban sa Amerikano ang nagpatingkad kung gaano kabigat ang presyo ng pagnanais ng lubos na pamumuno sa sarili. Ang panahon ng edukasyon at politika sa ilalim ng bagong kapangyarihan ang naglatag ng paraan upang maging formal ang karanasan sa pagbuo ng institusyon. Ang Commonwealth ang nag-ensayo ng sariling gobyerno at ang ikalawang digmaang pandaigdig ang nagsubok kung may gulugod ang bansa kapag ang dagok ay parang bagyong sumisira ng pader at bakuran. Pagkatapos, dumating ang 1946 at ang tanong ay hindi na malaya ba, kundi paano pananagutan ang malaya? Sa bawat sagot, bumabalik ang unang pangungusap. Pinatahimik si Rizal, pero naggising ang bansa. Ang unang huni ng umaga sa Bagumbayan ay nagbalik sigla sa hapon sa Balintawak at Pugad Lawin, nag-alab sa gabi sa Tejeros at Maragondon, nagkubli sa biyak na bato, kumaway sa kawit, nakipagtalo sa malolos, nagngalit sa Pebrero 1899, nagtiis sa reconcentration, nag-aral sa ilalim ng lampara, naglatag ng batas sa Commonwealth, nagdusa sa Bataan at Corregidor, tumindig sa Leyte at Maynila, at nagbuntong hininga sa araw ng kalayaan ng 1946. Sa mahabang paglalakbay, ang pangalan ni Rizal ay parang ilaw sa gilid ng daan, hindi sumisigaw, ngunit palaging naroroon, nagsasabing ang halaga ng bayang pinapangarap ay nasusukat sa kung paano ito pinangangalagaan sa araw-araw. Kung ihahambing sa bahay, ang kasaysayan mula 1896 hanggang 1946 ay paglalatag ng pundasyon, pagtayo ng haligi, pag-ayos ng bubong, at pagbitaw sa tukod. Sa pundasyon, nakaukit ang dugo ng mga martir at ang panulat ng mga nag-isip kung paano mabubuo ang isang lipunan. Sa haligi, nakapaloob ang mga institusyon at batas na nagpapagalaw sa araw-araw. Sa bubong, nakapatong ang proteksyon laban sa unos hukbo, ugnayan, at ekonomiya. Sa pagbitaw sa tukod, naroon ang kasabay na kaba at saya, kung kaya bang tumayo ng mag-isa. At habang umiihip ang hangin ng mga sumunod na dekada, ang tahanan ay hindi palaging tahimik, may kalampag, may tulo, may ripara, ngunit naroon ang kamay ng mga tao na marunong nang humawak ng martilyo at pako ng sariling kapalaran. Sa huling paglingon, nararapat balikan ang mga aral na hindi naluluma. Una, hindi automatikong pantay ang kalayaan at kaginhawaan. Kailangang pagtrabahuan ang kabuhayan, ayusin ang lupa, itaguyod ang makatarungang sahod, at bigyan ng kulay ang edukasyon at kultura. Ikalawa, ang politika ay kapaki-pakinabang lamang kung ang layon ay ang kabutihan ng nakararami. Kapag naging larong personal, inuulit lamang nito ang luma. Ikatlo, ang ugnayan sa daigdig ay parang paglalayag. Kailangan ng mapa, timon, at tapang. Hindi lahat ng alok ay katumbas ng kapakinabangan. Ikaapat, ang alaala ay lakas kapag alam ng kabataan kung bakit sila may bandila at bakit may araw at 3 bituin, mas malakas ang kapit nila sa isa't isa. At ikalima,
Ang tahimik na panawagan ni Rizal ay hindi kailanman natapos. Ang edukasyon at pag-unawa ang pinakamatibay na sandata laban sa pagbalik ng dilim. Sa pagdulas ng huling pahina ng salaysay na ito, muling inuulit ng kasaysayan ang isang pamilyar na ritmo. Ang katahimikan ng putok sa bagumbayan ay naging hudyat ng pagigik ng sahiga sa bawat pulong ng katipunan, ng kaluskos ng papel sa Malolos, ng yabag sa reconcentration, ng ingay ng kalsada sa Maynila noong 1945, at ng alingawngaw ng banda noong 1946. Sa gitna nito, ang pangungusap na hugot mula sa puso ng panahon ay hindi nagbago. Pinatahimik si Rizal sa bagumbayan, pero mula roon, nagising at sabay-sabay na sumigaw ang buong Pilipinas. At habang humuhupa ang boses ng nagkukwento, may maikling paalala na hindi para sa tainga lang, kundi para sa araw-araw na kilos ng sinumang nakikinig. Kung paano nila sinimulan, tayo ang magpapatuloy hindi lang sa pag-alala, kundi sa pag-alaga sa kalayaang pinaghirapan. Sa susunod na yugto, tutok ang lente sa masusing salaysay ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas, isang hiwalay na serye kung saan masisilip kung paanong sa gitna ng abo at bakal, mas lalong naging malinaw sa bansa ang ibig sabihin ng dalawang salitang matagal ng laman ng panaginip. Sariling bansa, sariling dignidad.